Jeremiah chapter 35. Si Jeremiah at ang mga Rechabites. Noong panahon ng paghahari ni Jehoiakim na anak ni Josiah ng Juda, kinausap ni Lord si Jeremiah. Puntahan mo ang mga Rechabites, kausapin mo sila at dalhin sa isa sa mga kwarto sa temple ni Lord at bigyan ng alak. Kaya in-invite ko ang buong angkan ng mga Rechabites sa pamumuno ni Jaazaniah na anak ni Jeremiah at apo ni Habazaniah, pati ang mga kapatid niya at lahat ng mga anak niyang lalaki. Tinalak ko sila sa temple ni Lord sa kwarto ng mga anak ni Hanan na anak ni Igdaliah na servant ng Diyos. Malapit ito sa kwarto ng mga officials na nasa taas ng kwarto ni Maaseya na anak ni Shallum, ang bantay sa pintuan. Tapos, naglabas ako ng mga lalagyang puno ng alak at ng mga tasa para sa mga Rechabites. Inalok ko silang uminom ng alak. Pero sinabi nila, hindi kami umiinom ng alak dahil inutusan kami ng ancestor naming si Jonadab na anak ni Rechab na kahit kailan huwag iinom ng alak, pati ang mga anak namin. Inutos din niya sa amin na huwag kami magtatayo ng bahay, magsasaka at magtatanim ng mga ubasan o bibili ng mga ito. Instead, inutusan niya kaming manirahan sa mga tent sa buong buhay namin para mabuhay kami ng mahabang panahon sa lupain kung saan nakikitira lang kami. Sinusunod namin ang lahat ng inutos sa amin ni Jonadab. Never kami uminom ng alak. Ganun din ang mga asawa at anak namin. Di rin kami nagtatayo ng bahay para matirhan namin. Wala kaming ubasan, bukid o pananim. Hanggang ngayon, sa mga tent kami nakatira. Sinusunod namin ang lahat ng inutos sa amin ng ancestor naming si Jonadab. Pero nung salakayin ni King Nebuchadnezzar ng Babylonia ang lupain, sinabi namin, tara, pumunta tayo sa Jerusalem kasi nakakatakot mapatay ng mga army ng Babylonia at Syria. Kaya nakatira kami ngayon sa Jerusalem. Tapos, sinabi ni Lord kay Jeremiah, sabihin mo sa mga taga-Juda at mga taga-Jerusalem, ganito ang sabi ni Lord na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Bakit ayaw niyong makinig sa akin at sumunod sa mga utos ko? Tingnan niyo ang mga descendants ni Jonadab. Hindi sila umiinom ng alak hanggang sa araw na ito. Kasi sinusunod nila ang utos ni Jonadab at yun din naman ang inutos ng ancestor nila. Lagi akong nagsasalita sa inyo pero di naman kayo sumusunod. Nagpapadala ako lagi ng mga servants kong prophets na nagsasabi sa inyo, talikuran nyo na ang lahat ng masasamang gawain nyo. Magbagong buhay na kayo at gawin kung ano ang tama. Huwag kayong mag-worship at magsaserve sa ibang Diyos para patuloy kayong makapanirahan sa lupaing binigay ko sa inyo at sa mga ancestors nyo. Pero ayaw nyong makinig at sumunod sa akin. Sumusunod ang mga descendants ni Jonadab sa utos ng ancestor nila, pero di ako sinusunod ng bayang ito. Kaya ipapadala ko sa Juda at sa lahat ng mga taga-Jerusalem ang lahat ng disasters na sinabi ko laban sa kanila. Gagawin ko ito dahil nagsalita ako sa inyo pero di kayo nakinig sa akin. Tinawag ko kayo pero di kayo sumagot. Akong si Lord na mapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi nito. Sinabi ni Jeremiah sa angkan ng Rechabite, ganito ang sabi ni Lord na makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Dahil sinunod nyo ang bilin ng ancestor nyong si Jonadab at ginawa nyo lahat ng mga inutos niya sa inyo,
Sinasabi ni Lord na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Hindi mawawalan ang lahi ni Jonadab na anak ni Rekab ng isang lalaking magsaserve sa akin. Jeremiah chapter 36. Binasa ni Baruch ang scroll sa temple. Nung ika-4 na taon ng paghahari sa Juda ni Jehoiakim na anak ni Josiah, sinabi ni Lord kay Jeremiah, kumuha ka ng scroll at isulat mo doon lahat ng sinabi ko sa iyo laban sa Israel, sa Juda at sa lahat ng bansa mula nang una kitang kausapin sa panahon ni King Josiah hanggang ngayon. Baka sakaling pag narinig ng mga taga-Juda ang tungkol sa lahat ng disasters na pinabalak kong ipadala ko sa kanila, magsisi sila sa masamang ginagawa nila at papatawarin ko naman sila sa kasamaan at mga kasalanan nila. Kaya tinawag ko si Baruch na anak ni Neriah. Dinikta ko sa kanya ang lahat ng mga sinabi sa akin ni Lord. Sinulat ni Baruch ang mga ito sa isang scroll. Tapos sinabi ko kay Baruch, bawal na akong pumasok sa temple ni Lord. Kaya ikaw ang pupunta doon sa araw na nagpa-fasting ang mga tao. Basahin mo ng malakas ang mga nakasulat sa scroll para marinig nila ang lahat ng sinabi sa akin ni Lord na dinikta ko sa iyo at sinulat mo. Tumayo ka sa lugar kung saan maririnig ka ng lahat, pati ng mga taga-Juda na nanggaling sa kani-kanilang bayan. Baka maisipan nilang mag-pray kay Lord at talikuran nilang lahat ang masamang pamumuhay nila kasi na-warningan na sila ni Lord na matindi ang parusang nakahanda para sa bayang ito. Ginawa nga ni Baruch ang lahat ng inutos ni Prophet Jeremiah. Binasa niya ng malakas sa loob ng temple ang mga sinabi ni Lord na nakasulat sa scroll. Nag-fasting ang mga tao para kay Lord noong ika-9 na buwan sa ika-5 taon ng paghahari sa Juda ni Jehoiakim na anak ni Josiah. Nag-fasting lahat ng mamamayan ng Jerusalem, pati ang mga taong galing sa iba't ibang bayan ng Juda. Pumasok si Baruch sa temple ni Lord sa kwarto ni Gemariah, anak ni Shaphan, na sekretary ng hari. Nasa bandang itaas ang kwartong ito sa may pasukan ng bagong pintuan ng temple. Mula doon, binasa niya sa lahat ng mga tao ang pinasulat sa kanya ni Jeremiah sa scroll. Binasa ang scroll sa mga officials. Nang marinig ni Micaiah, anak ni Gemariah at apo ni Shaphan, ang lahat ng sinabi ni Lord na nakasulat sa scroll, bumaba siya at pumunta sa palasyo ng hari sa kwarto ng sekretary. Nagmi-meeting ang lahat ng mga leader noon na sina Elishama na sekretary, Delaiah na anak ni Shemaiah, Elnathan na anak ni Akbor, Gemariah na anak ni Shaphan, Zedekiah na anak ni Hananiah, at lahat ng iba pang officials. Sinabi sa kanila ni Micaiah ang lahat ng narinig niyang binasa ni Baruch sa mga ito. Tapos, inutusan ng mga officials si Jehudi na anak ni Netaniah at apo ni Shelemiah mula sa lahi ni Cushi para sabihin kay Baruch na dalhin ang scroll na binasa nito sa harap ng taong bayan. Pumunta nga sa mga leaders si Baruch na dala-dala ang scroll. Sinabi nila sa kanya, maupo ka at basahin mo sa amin ang nakasulat sa scroll. Ginawa naman ito ni Baruch. Nung marinig nila ang lahat na nakasulat, nagkatinginan sila ng may pagkatakot. Sinabi nila kay Baruch, dapat nating i-report ito sa hari. Tinanong nila si Baruch, pwede mo bang sabihin sa amin kung paano mo na isulat ang lahat ng ito? Tinikta ba sa iyo ito ni Jeremiah? Sumagot si Baruch, dinikta po sa akin ni Jeremiah ang lahat ng salitang ito at sinulat ko naman sa scroll. Kaya sinabi ng mga leaders kay Baruch,
Magtago kayo ni Jeremiah at huwag niyong sasabihin kahit kanino kung nasaan kayo. Sinunog ng hari ang scroll. Nilagay ng mga officials ang scroll sa kwarto ni Elishama, ang sekretary ng hari. Tapos, nagpunta sila sa courtyard ng hari at binalita sa kanya ang lahat. Inutusan ng hari si Jehudi na kunin ang scroll at kinuha naman niya ito sa kwarto ni Elishama. Binasa ito ni Jehudi sa harap ng hari at ng mga leaders na nakapaligid sa hari. Ika-9 na buwan noon at panahon ng taglamig. Nakaupo ang hari sa loob ng kwarto niya sa harap ng malaking lalagyan na may nagniningas na apoy. Tuwing matatapos basahin ni Jehudi ang 3 o 4 na hanay ng mga salita sa scroll, pinuputol ito ng hari gamit ang maliit na kutsilyo at hinahagis sa apoy. Ginawa ito ng hari hanggang sa masunog ang buong scroll. Pero di man lang natakot ang hari o ang mga servants niya sa mga narinig nila. Di rin nila pinunit ang mga damit nila bilang sign ng pagsisisi. Kahit na nakiusap sina Elnathan, Delaya at Gemaraya sa hari na huwag sunugin ang scroll, di nila pinakinggan ito. Tapos, inutusan ng hari ang anak niyang si Jeramil kasama si Seraya na anak ni Azriel at si Shelemiah na anak ni Abdiel para hulihin sina Prophet Jeremiah at Baruch, pero tinago sila ni Lord. Nagsulat si Jeremiah ng isa pang scroll. After sunugin ng hari ang scroll na sinulatan ni Baruch ng mga tinikta ni Jeremiah, sinabi ni Lord, kumuha ka ng isa pang scroll at isulat mo doon ang lahat ng mga nakasulat sa naunang scroll na sinunog ni King Jehoiakim. At sabihin mo kay Jehoiakim, ganito ang sabi ni Lord, sinunog mo ang scroll at tinatanong mo si Jeremiah kung bakit niya sinulat na sasalakay ang hari ng Babylonia. Wawasakin ang lupain ito at papatayin ang mga tao at mga hayop. Kaya ngayon, ganito ang sinabi ni Lord tungkol sa iyo. King Jehoiakim, hindi ka magkakaroon ng anak na uupo sa trono ni David. Itatapon sa labas ang bangkay mo kung saan mabibilad ito sa araw at lalimigin sa gabi. Paparusahan kita, ang mga anak mo at ang mga servants mo dahil sa mga kasalanan nyo. At dahil di mo pinansin o ng mga taga-Jerusalem at Judah ang mga warning ko, ipapadala ko sa inyong lahat ang mga disasters na sinabi ko. Tapos, kumuha si Jeremiah ng isa pang scroll at binigay ito kay Baruch. Sinulat dito ni Baruch lahat ng tinikta ni Jeremiah na nakasulat din sa scroll na sinunog ni King Jehoiakim. At marami pang bagay na gaya ng pinasulat niya kay Baruch ang nadagdag dito.